Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 11, My shoes are dirty. Sa loob ng karaoke room, Jenny anxiously asked Diana after Cyrus hung up the call. Sis, ano sabi ni Cyrus? Pumayag ba siya? Pumayag nga siya. Pag-ulong na sagot ni Diana. Sa mga sandaling ito umaalingaw pa rin sa isip niya ang mga salitang sinabi ni Cyrus sa kanya. Hindi kailanman inisip ni Diana na darating ang panahon na mangungutang siya ng pera kay Cyrus. Pati na rin ang kondisyon ni Cyrus mag-motel kasama niya. Sa loob-loob niya, hindi niya matanggap na magkakaroon ng ganoong relasyon kay Cyrus. Pero kung hindi siya makapaglabas ng 150,000 pesos ngayon, baka mas malala pa ang kahahantungan niya kumpara doon sa kondisyon ni Cyrus. So no choice si Diana kundi tanggapin na lang ang lahat. Hindi ko in-expect na may konting konsensya pa palang natitira si Cyrus. Akalain mo yun. Pwede niya pa tayong pahiramin ng pera ngayon. She said softly. After knowing that Cyrus promised to lend them money, Jenny was obviously in a better mood. Bahagyang sumimangot si Diana at tinignan si Jenny. She expressionlessly said, utang lang din tong pera na ibibigay ko sa'yo ngayon. Kailangan mo pa rin akong bayaran kapag may pera ka na. Hindi ba pinahiram ni Cyrus sa ating dalawa ang pera? Medyo unwilling na tanong ni Jenny. After all kung sa kanya ipapahiram ni Cyrus ang pera, baka pwedeng bola-bolahin niya lang si Cyrus pagkatapos ay hindi niya na maisip pang singilin sila ng utang. Sa isip ni Jenny kayang-kaya namang gawin yun ni Diana sa mga tulad ni Cyrus. Pumayag si Cyrus na pahiramin tayo ng pera in exchange for me to stay with him for one night. If you can accompany him instead of me, I can pay you back in the future. Pabulong na sigaw ni Diana habang kinakagat ang labi niya. After hearing what Diana said, Jenny was stunned in place. Her eyes wide open in disbelief. She exclaimed, sis, nababaliw ka na ba? You'll sleep with someone like Cyrus for 300,000 pesos. Aside from agreeing to Cyrus' condition, can you still think of another option? And do you think it's better to sleep with Johnny than Cyrus? Diana retorted with a sneer. Nakatulalang napaupo na lang si Jenny. Hindi alam kung ano ang sasabihin. You can't tell this matter to anyone. Or else sasabihin ko ang lahat ng sikreto mo sa mga kaklase natin. Diana instructed after seeing that Jenny didn't speak. Huwag kang mag-alala, I won't say it. Jenny quickly promised. Si Johnny na nakaupo sa sofa ay tila medyo naiinip na. He shouted, anong balita sa inyong dalawa? May tot-ubos ba sa inyo? Kung wala Eddie, malapit nang dumating ang kaibigan ko. Hearing Johnny's words, a trace of fear quickly flashed in Diana's eyes and she immediately shouted, I'm giving you half an hour. Wala ako sa mood para magsayang ng oras. Parang naiinip na sigaw pa ni Johnny. Diana gently bit her lips and didn't say anything more. Bang bang bang. Sa sandaling ito may biglang kumatok sa pinto ng private room. Pasok! Mike coldly shouted. Cyrus pushed open the door and directly entered the room. After seeing Cyrus, a trace of excitement flashed in Diana and Jenny's eyes. I'm here to get them. Cyrus glanced at Diana and Jenny and says expressionlessly, dala mo ba ang pera? Kalmadong tanong ni Mike habang nakaupo pa rin sa sofa ni hindi man lang niya tinignan si Cyrus. Ipinatong ni Cyrus ang dala niyang plastic bag sa coffee table at sinabing 300,000 pesos yan. Pwede ko na ba silang kunin ngayon? Matapos marinig ito mabilis na binuksan ni Johnny ang plastic bag in inspection at nakangising naglakad sa harap ni Cyrus. He looked at Cyrus with evident disdain. Hindi ko akalain na mayaman ka pala dahil dyan sa punit-punit na damit na suot mo. You can just take out that much money in one go. Johnny ridiculed. Whether I have money or not should have nothing to do with what I wear, right? Mahinang sagot ni Cyrus. Tama ka. Bahagyang tumango si Johnny pagkatapos ay sumimangot na parang may naalala at sinabing, di ba ikaw yung namumulot ng mga bote sa school tama? Boss Johnny siya nga. Ilang beses ko na siyang nakita sa school. Johnny subordinate quickly affirmed. Hahaha kaya pala pamilyar ka.
Ilang bote ang kinailangan mong pulutin para makabuo ng 300,000 pesos? Hindi ka nga makabili ng bagong damit o pagkain. Worth it ba tong dalawang babaeng ito? Johnny asked Cyrus with a sneer. Hahaha. Oo, narinig ko din na nakipag-break sa kanya ang girlfriend niya kamakailan lang. Isang taon siyang namumulot ng bote para may maigastos sa babae niya pero sa huli, sumama pa rin doon sa anak ng mayaman. Yung rich kid na nang agaw ng girlfriend niya nagpabook ng motel room tapos inutusan pa siyang bumili ng condoms. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. This boy is a loser among losers. Hahaha. Napaka-weird ng batang ito, no? Ganyan na nga nangyayari sa buhay niya, naglabas pa siya ng pera para iligtas tong dalawang ta. Grabe laugh trip. When Johnny heard what they said, he started laughing. Nagtawanan na rin yung iba. Amidst the crowd's laughter, Cyrus retained the calm expression on his face. He just stood in place without refuting a word. But in the eyes of others, this is a sign of Cyrus' helplessness. Nakatingin sina Jenny at Diana kay Cyrus and looked down on him in their hearts. Wala pa silang nakitang tao na inapakan na nga ng ganito ang dignidad niya, hindi man lang nagalit. Isa siyang malaking duwag. The two of them now understand the truth. Even if Cyrus wins the lottery and has money, there is still no way to change the fact that he is a poor loser. Parang ngayon palang nagsisisi na si Diana. She feels that sleeping with people like Cyrus is a blemish in her life. Naisip niya pa nga na parang mas okay pa na may mangyari sa kanila ni Johnny kesa kay Cyrus eh. Have you laughed enough? Cyrus suddenly looked Johnny in the eye and asked softly. Teka lang. Tatawa pa ulit ako. I really haven't seen a person like you. It's F*** G hilarious to me. Johnny doubled over and continued to laugh. Hindi nagsalita si Cyrus. Tahimik lang siyang naghintay. Natameme na lang sina Jenny at Diana habang nakatingin kay Cyrus. Pagkaraan ng ilang minuto sa wakas ay tumigil na si Johnny sa pagtawa. Tinignan niya si Cyrus at sinabing, sige. Dahil dinala mo ang pera, hindi na kita pahihirapan pa. Help me lick my shoes clean, and then you can go away with this too. After Johnny finished speaking, Cyrus immediately stared at him. Saglit na tumahimik ang buong private room. Kabanata 12. When Johnny realized that Cyrus doesn't want to lick his shoes, he menacingly said, ano, bingi ka ba? Di ba sinabi ko na linisin mo ang sapatos ko gamit ang dila mo? You didn't G hear me, did you? Pinigay ko na ang perang hinihingi nyo. Can't we just leave? Tanong ni Cyrus kay Johnny sa mahinang boses. At this time Cyrus doesn't want to expose his identity, so he ignored his feud with Johnny before. But licking his shoes has violated his bottom line. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Lick my shoes clean then you can take them away. Obviously hindi basta-basta lang napapayag si Johnny na umalis sina Cyrus dito. After all, Diana and Jenny are both excellent girls. It's not every day that you get to meet one if not to like them. Kaya naman sinasadya niya talagang pahiyain si Cyrus ngayon. If Cyrus really licks his shoes, Johnny would definitely make the situation worse for him. Cyrus, ano pang ginagawa mo? Gawin mo na nang makaalis na tayo dito. Jenny urged loudly when she saw Cyrus not moving. After hearing this, Cyrus looks coldly at Jenny's position. He never thought that she would ask him to agree to Johnny's request at this time. He came to save them both. Ano na? Naririnig mo ba ako? Lick my shoes and then get out of here. Nakangiting sabi ni Johnny kay Cyrus. Cyrus stood in place without expression and didn't say a word. John, huwag kang magulo. At this time Mike, who had never spoken, suddenly shouted. Kuya, tinignan ni Johnny si Mike. Dahil dinala naman niya ang pera, huwag mo na silang pahirapan. Hayaan mo na sila, mahinang sabi ni Mike. Pero, Johnny seems reluctant. I told you to let them go. You didn't hear me, did you? Pinandilatan ng mata ni Mike si Johnny. Johnny looked at Mike, hesitated for a moment and then whispered, okay, sige. Swerte mo ngayon. Isama mo na tong dalawang ta. Kapag nakita kita sa susunod. Matapos marinig ito, mabilis na tumayo sina Jenny at Diana at tumakbo kay Cyrus.
Hindi na nagsalita pa si Cyrus. Tumalikod na lang siya at naglakad palabas ng private room. Sina Jenny at Diana naman ay halos dumay-ikit na kay Cyrus habang nakasunod sa kanya palabas. A few minutes later, Cyrus walked out of the karaoke bar with Jenny and Diana in tow. Tinignan ni Jenny si Cyrus at saka sinabi sa nakakainsultong boses, "Cyrus, I heard you lent us 2 money this time because Diana promised to sleep with you, didn't you?" "Oo. Bakit may angal ka?" Mahinahong tanong ni Cyrus. "Syempre meron, bakit naman makikipag-S**x si Diana sa taong katulad mo? Hindi ka ba tumitingin sa salamin?" Jenny exclaimed in a condescending tone. She continued, "Ibabalik naming dalawa ang pera sa'yo pero huwag na huwag kang mag-iisip na may mangyayari sa inyo ni Diana. Sis, let's go." Pagkatapos niyang sabihin ito, hinaila ni Jenny si Diana at ready na umalis dito. From beginning to end she didn't even say thank you to Cyrus. Diana naturally didn't want to sleep with Cyrus. She thinks that even if she repent now, with Cyrus' cowardly personality, he won't be able to do anything to her. So without thinking about it any further, she let Jenny pull her away. "May pera ako para iligtas kayo mula kay Johnny, kaya may pera din ako para ibalik kayo sa kanya. Kaya kung ako sa inyo, pag-isipan yung mabuti ang gagawin nyo." Just as the two girls were about to leave, Cyrus suddenly shouted. Bahagyang nanginig si Diana nang marinig niya ang sinabi ni Cyrus. She subconsciously stopped walking. "Cyrus, aren't you going too far? Classmates naman tayo, di ba? Bakit ganyan ka?" Nilainggan ni Jenny si Cyrus at sininghalan. "Nung binubuli niyo akong dalawa, naisip niyo ba nakaklase niyo ako?" Sagot ni Cyrus. Jenny was struck dumb. "Bae, hayaan mo na. Sasama na ako sa kanya, baka mahuli ulit tayo ni Johnny." Diana could only bite her lips and whispered, "But how can I just watch and do nothing as this kind of guy violates you?" Jenny seemed so concerned about Diana that she exclaimed with her big water eyes, "Kung hindi mo kayang tiisin, you can stay with me for a night," Cyrus faintly said. When Jenny heard what Cyrus said, she immediately let go of Diana's hand and whispered, "Bae, huwag kang mag-alala, I will never tell anyone about this." After saying this, dirdiretsong naglakad palayo si Jenny, takot na baka bigla siyang ipaiwan ni Cyrus. Diana looked at Jenny's back in despair and didn't know what to say. Pumara ng taxi si Cyrus at sinabi kay Diana, "Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sumakay ka na." Nag-alinlangan sandali si Diana bago niya pinilit ang sarili na sumakay sa taxi kasama ni Cyrus. 10 minutes later, huminto ang taxi sa harap ng isang motel malapit sa Laguna University. Cyrus knew that many couples from the university would come here to open a room, and because he doesn't have any experience booking a motel room, dito niya lang dinala si Diana. "Cyrus, this will be my first time. Did you seriously bring me to this shitty motel?" Reklamo ni Diana pagkababa pa lang ng taxi. "Puti nga dinala pa kita sa motel eh. Gusto mo ba na dito kita sa kalsada paghubarin?" Poker-faced na sagot ni Cyrus. Agad na hindi nakaimik si Diana dahil sa sinabi no Cyrus. She pursed her lips and warned, "Sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag mong ipagkakalat na nag-book tayo ng motel, kung hindi, hindi kita titigilan. Also pagpasok natin mamaya, hindi mo ako pwedeng halikan. Bilisan mo lang at pagkatapos aalis agad ako. After nito quits na tayo, naiintindihan mo." Hearing these words from Diana, Cyrus can only wordlessly walk towards the front desk to book a room. When the receptionist saw Cyrus and Diana walking in together, a trace of confusion flashed in his eyes. After all, parang pulubi pa rin kung tignan si Cyrus. Samantalang napaka-sexy, fashionable, at maganda naman si Diana. Kahit anong titig mo sa kanila, hindi sila mukhang mag-boyfriend. Kahit na napaka-confident magsalita ni Diana kanina kay Cyrus. This is actually her first time to open a motel room. She hesitated in front of the room door for quite a while but still couldn't will herself to enter. "Pumasok ka na." Pinuksan ni Cyrus ang pinto at walang ekspresyon na sinabi, Cyrus, naintindihan mo ba ang mga sinabi ko sa'yo kanina?" Nauutal-utal na tanong ni Diana.
Kapag hindi ka pa pumasok tatawagan ko na si Johnny. I don't think he would be so nice to you, right? Cyrus faintly said. Don't. After hearing Johnny's name, Diana immediately shouted and then tremblingly walked inside the room. Maghubad ka. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Cyrus pagkakita niya na pumasok na si Diana. Agad niya siyang inutusan. Kabanata 13 para ipahiya ka lang. Matapos marinig ang utos ni Cyrus, hindi napigilan ni Diana na matamim sandali. A flash of fear quickly passed in her eyes. Kahit na madalas makipag-away si Diana sa mga lalaki sa school, in fact, she's very conservative deep down. Plus she looks good and has a good figure, of course, it's bound to make her arrogant. From childhood to now, hindi pa siya nagtanggal ng damit sa harap ng ibang tao. So at this time, isang napakalaking insulto sa kanya na utusan siyang maghubad sa harap ng lalaki. At ang malala pa, ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Cyrus na kinamumuhian ni Diana. Hindi niya maisip kung paano niya haharapin si Cyrus sa hinaharap kung talagang may mangyari nga sa kanila ngayon. Ayaw mo bang maghubad? Eh di sige. Ibabalik na lang kita kay Johnny at babawiin ko ang pera ko. Matapos makita ni Cyrus na nakatayo lang si Diana at hindi gumagalaw, lumabas siya sa kwarto. Don't. Pwede bang hindi ko na lang tanggalin? Mabilis na hinabol ni Diana si Cyrus at pinigilan at nakakagat-labing nagsalita. Okay. Kuminto si Cyrus at tinignan si Diana. Huminga ng malalim si Diana, nanginginig na hinawakan ang kanyang maong na shorts, at pagkatapos ay dahan-daang hinubad. Nang tuluyan ng maubad ni Diana ang shorts niya, tumambad sa harap ni Cyrus ang isang pares ng balingkinitan at makinis na mga binti. He has to admit Diana really has a good figure, with moderate thickness and attractive white legs. Tuloy mo. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. 2 segundo nag-alinlangan si Diana habang nakatingin kay Cyrus, pagkatapos ay sinimulan niya ng habarin ang kanyang pang-itaas na damit. Pagkaraan ng ilang sandali, nahubad na ni Diana ang lahat ng damit niya. Her perfect body is displayed in front of Cyrus for him to see. Tinakpan ni Diana ang kanyang dibdib gamit ang 2 kamay at naiiyak na sinabi kay Cyrus. Bilisan mo na. Gawin mo na ang gusto mong gawin ngayon. Hindi napigilan ni Cyrus na mag-smirk dahil sa sinabi ni Diana. Pagkatapos ang sunod niyang ginawa ay talagang kinagulat ni Diana. Tumalikod si Cyrus at tumakbo palabas ng kwarto. Cyrus, anong ginagawa mo? Nang makitang aalis na si Cyrus, nagmamadaling sumigaw si Diana, hindi makapaniwala. Nagawa ko na ang gusto kong gawin. Aalis na ako. Walang ekspresyong sagot ni Cyrus. Aalis ka na. Natigilan si Diana matapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Tinitigan niya sandali si Cyrus bago niya maintindihan ang sinabi niya. Aren't you going to sleep with me? Diana hesitated for a second before fully reacting. Dali-dali siyang tumakbo kay Cyrus at niyakap ang braso niya. Halos mag-hysterical na siya noong sinabi niyang, Cyrus, alam kong mali ako. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko sa'yo kanina. You can do whatever you want now. Huwag mo lang akong ibalik doon kay Johnny. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Sa mga sandaling ito, akala ni Diana na nagbago na ang isip ni Cyrus kaya todo ang pagmamakaawa niya sa kanya. Siguro dahil sa sobrang nervyos. Nakalimutan niya ng takpan ang kanyang mga private parts kaya exposed na ang buong katawan niya. Sinabi ko bang pupuntahan ko si Johnny? Mahinang tanong ni Cyrus kay Diana. Kung hindi, anong ginagawa mo ngayon? Nalilitong tanong ng dalaga. Tingin mo ba talaga na interesado ako sa'yo? Cyrus looked Diana in the eye and couldn't help scoffing. He said in contemptuous tone, sorry, kahit nahubad na babaeng tulad mo ang nilagay sa harap ko, hindi ako mate temp. Ang ginawa ko lang ngayon ay para makita kung ano ang gagawin ng isang cheap na babaeng tulad mo para lang sa pera. I don't dare to touch a woman who would rather use her virginity for 300,000 pesos. Galit na tinitigan ni Diana si Cyrus. Oh, anong meron sakin? Walang pakialam na tanong ni Cyrus. Cyrus, you're humiliating me today, aren't you? Malakas na sigaw ni Diana. Oo, pinapahiya kita ngayon tulad ng paggamit mo ng pera para ipahiya ako dati. You're no better than me now. Kalmadong sagot ni Cyrus pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng kwarto.
Tulala na naiwan si Diana sa loob, iniisip ang sinabi ni Cyrus sa kanya ngayon lang. Sa mga oras na ito, napagtanto ni Diana na ang kanyang nakaraang pag-uugali ay tila katawa-tawa. Maybe she was not qualified to humiliate the former Cyrus, let alone the present him. Sa kabilang banda pagkaalis ni Cyrus sa motel, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Jonathan. Chairman, what can I do for you? Magalang na tanong ni Jonathan pagka-connect ang tawag. Help me investigate a man named Johnny Cabrol. Pulong ni Cyrus. Masusunod po, Chairman. I'll send someone to investigate. It won't be long before someone contacts you later. Mabilis na sagot ni Jonathan. Sige. Bahagyang tumango si Cyrus pagkatapos ay ibinaba ang telepono at tumakbo pabalik sa school. Pero bago pa man makapasok si Cyrus sa school, may humintong isang itim na Mercedes-Benz sa harap niya. Isang middle-aged na lalaki ang bumaba sa kotse, kinakabahang nagbow kay Cyrus, at mahinang sinabi. Sir De La Cruz, hello po. Cyrus glanced up and down at the middle-aged man and asked in a low voice, tauhan ka ba ni Jonathan? Yes po, sir, subordinate po ako ni Mr. Lopez. Hindi po ba inutusan niyo po akong imbestigahan ang isang taong nagngangalang Johnny Cabrol? Tapos ko na po yung gawin. Pupuntahan na po ba natin siya ngayon? Ang mabilis na sabi ng lalaki. Okay, let's go now. Tumango si Cyrus. Sir, sakay na po kayo. Agad na pinagbuksan ng pinto ng kotse ng middle-aged na lalaki si Cyrus. Parang nahiya naman si Cyrus dahil sa ginawa ng lalaki kaya sinabi niya na. Ano, wag ka nang magpo at opo sa akin. Sir De La Cruz, ikaw po ang boss ni Mr. Lopez at si Mr. Lopez naman po ang boss ko. Tama lang po na maging magalang ako sa inyo. Mahinahong sagot ng lalaki. Ahaha, ano nga palang pangalan mo? Nakangiting tanong ni Cyrus. Ako po si Thomas Dionisio, sir. Tawagin niyo na lang po akong Tom. Sagot niya habang nagmamaneho. Ikaw talaga si Thomas Dionisio. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus pagkatapos marinig ito. Kitang-kita ang sobrang gulat sa kanyang mukha. Narinig niyo na po ba ang pangalan ko, sir? Nakangiting tanong ni Tom. Siyempre naman. Sino ang hindi nakakakilala kay Thomas Dionisio, ang gang leader na may hawak ng buong Santa Rosa City? Gulat na sagot ni Cyrus. Anong gang leader? Isang errand boy niyo lang po ako, Sir De La Cruz. Kung mayroon man po kayong iuutos sa susunod, hindi nyo na po kailangang tawagan pa si Mr. Lopez, tawagan nyo na lang po akong direkta. Magalang na sabi ni Tom habang nakatingin kay Cyrus. Cyrus looks at Tom helplessly and doesn't know how to describe his mood at this time. Halos lahat na ata ng mga taga Santa Rosa kilala ang pangalan ni Tom. Natural, ilang beses na ring narinig ni Cyrus galing sa mga classmate niya ang pangalang ito. It is said that Tom is a powerful man who knows the ins and out, and the black and white that is happening in the city. Basically, unti lang ang nang-ahas na kalabanan siya. Maraming lugar din sa syudad ang hawak niya. Hindi kailanman naisip ni Cyrus na si Thomas Dionisio, isang bigating tao sa lipunan, ay magiging driver niya at pahihintulutan siyang tawagin siyang Tom. Kung malalaman lang nina Liam, Ryan at ng iba pa ang tungkol dito, hindi kaya mahimatay sila sa takot. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ipinarode ni Tom ang Mercedes-Benz sa harap ng bar kung saan iniligtas ni Cyrus sina Diana at Jenny. Pagkatapos ay pinagbuksan ng pinto si Cyrus at mahinang sinabi, Sir, ayon sa nakalap na impormasyon ng mga tao ko, nandito ang Johnny na binanggit mo. Well, let's go in and have a look. Malumanay na sagot ni Cyrus at saka direktang pumasok sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap ni Cyrus ang private room na pinasukan niya kanina, at pagkatapos ay direktang tinulak papasok ang pinto. Si Johnny, na naglalaro ng poker, ay nagulat nang makitang pumasok si Cyrus. Then he smirked and shouted with a sneer. Oh, di ba si Cyrus ta? Ba't bumalik ka? Bumalik ka ba para dilaan ang sapatos ko? Sorry, sapatos ko naman ang marumi ngayon. Tinitigan ni Cyrus si Johnny at mahinahong ngumiti. Kabanata 14. I hate your dirty mouth. Marumi ang sapatos mo. Ilang sigandong natigilan si Johnny sa sinabi ni Cyrus. Nang maintindihan niyang mabuti ang meaning ng sinabi niya, dir-diretsong naglakad siya sa kinatatayuan ni Cyrus. Sitting aside, Mike also squints at Cyrus, as if wondering what's his reason for coming back.
Boy, sinabi mo bang madumi ang sapatos mo? Johnny asked provokingly. That's right. Bahagyang tumango si Cyrus. Kuya, sabi ng batang ta na madumi daw sapatos niya. Anong gagawin natin? Biglang sigaw ni Johnny. Thud, thud, thud. Direktang sinugod ng 7 o 8 tauhan ni na Johnny si Cyrus. Sa pagkakataong ito, hindi na sila pinigilan ni Mike. Kaagad na napalibutan ng mga taong ito si Cyrus. Sinabi lang ni Sir De La Cruz na madumi ang sapatos niya, bakit niyo siya agad pinalibutan. At this time confident na pumasok si Tom sa private room. Si Mike na nakaupo sa sofa at naglalaro sa cellphone niya ay biglang napalingon matapos marinig ang boses ni Tom. At pagkatapos ay naestatwa sa gulat. Napatulala na lang siya sa kinauupuan niya na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Who the F asterisk KRU? Hindi kilala ni Johnny si Tom kaya humakbang siya at sinigawan ito. Pak! Kakatapos lang sabihin ni Johnny ang mga salitang ito nang bigla siyang suguri ni Mike at direktang sinampal ng malakas gamit ng likod ng kamay niya. Pagkatapos pinanlakihan niya siya ng mga mata at sinigawan ng malakas. Bakit ganyan kakabastos kung makipag-usap ka kay Boss Thomas? Bilisin mo at humingi ng tawad sa kanya. Boss Thomas. Parang nawalan ng ulirat si Johnny sa sampal ni Mike. Naguguluhan na tinignan niya si Tom at sinabing, Kuya, bakit mo ako sinampal? Sinong Boss Thomas? Boom! Sinipa ni Mike si Johnny dahilan kung bakit napaluhod siya sa sahig. Hindi lang iyon, ginamit din ni Mike ang paa niya para ilapat ang mukha ni Johnny sa sahig. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito, sinabi niya sa medyo weird na tono. Siya si Thomas Dionisio. Boss Thomas. Thomas Dionisio. Tuluyang naestatwa si Johnny matapos marinig ang paliwanag ni Mike. At hindi lang si Johnny ang naging ganito ang reaksyon, lahat ng naroroon ay natigilan. Lahat sila ay nakatingin kay Tom na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Sinong mag-aakala na si Tom, ang kinakatakutan ng halos lahat ng mga tao sa buong lungsod, ay makikita sa ganitong lugar ngayon? Boss Thomas, papasensya na po kayo. Hindi ko po alam na pupunta po pala kayo ngayon dito. Kung alam ko lang po, hindi po ako maglalakas loob na kausapin po kayo ng ganon. Pagkatapos mag-react ni Johnny, lumuhad siya sa sahig at nagmamakaawang humingi ng tawad kay Tom. Boss Thomas, bakit bigla po kayong naparito? Napalunok si Mike at excited na tinanong si Tom. Sinamahan ko lang si Sir De La Cruz. Nabalitaan ko kasi na may nang offense sa kanya dito. Mahinahong sagot ni Tom. Sir De La Cruz. Johnny, who's still on his knees, was floored when he heard this. It took him a while to react before he looked up at Cyrus, his face deathly pale. Naglakad si Cyrus sa harap ni Johnny at mahinang sinabi. Gusto mo kong pahiyain dito kanina, hindi ba? Boss De La Cruz, alam ko pong mali ako. Hindi po ako marunong kumilala ng tao. Hindi ko din po alam na kilala mo pala si Boss Thomas. Kung alam ko lang hindi po ako magsasalita ng ganun sa'yo. Naisip ni Johnny na parang kanina lang pulubi pa rin ang tingin niya kay Cyrus, pero ngayon, biglang siyang tinawag na sir ni Boss Thomas. Pero ngayon wala siya sa mood para isipin pa ang isyong ito. He can only grovel in front of Cyrus and beg for him to let him go. Narinig mo ba yung sinabi ko sa'yo kanina? Mahinahong tanong ni Cyrus kay Johnny. Ang sinabi mo. Nalito bigla si Johnny dahil sa sinabi ni Cyrus. Pero pagkamaya-maya lang ay bigla siyang tumingala kay Cyrus. Direktang inilagay ni Cyrus ng kanyang kanang paa sa harap ni Johnny at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ang sabi ko, parang medyo madumi ang sapatos ko. Napalunok ng mariin si Johnny pagkatapos ay ibinoling ang kanyang ulo para tignan si Mike na nasa tabi niya. Sa mga sandaling ito, ang magagawa niya lang ay humingi ng tulong sa kuya niya. Pero kilalang kilala ni Mike si Thomas. Napakagalang ni Thomas kay Cyrus, meaning napakalaki ng family background niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Sir De La Cruz na marumi ang sapatos niya? Malamig na sabi ni Tom. Narinig ko po. Nanginginig sa takot na sagot ni Johnny. Pagkatapos ay mabilis siyang yumuko para dilaan ang sapatos ni Cyrus. Pero bago pa man lumapat ang bibig ni Johnny sa sapatos ni Cyrus, biglang inilayo niya ang kanyang paa. May bakas ng pagkalito sa mga mata ni Johnny bago niya dali-daling ginalaw ang kanyang ulo.
Pero nilalayo pa rin talaga ni Cyrus ang paa niya. Boss, anong ginagawa mo? Tiningala ni Johnny si Cyrus at tinanong ng may nagtatakang ekspresyon. I think your mouth is dirty. Malumanay na sagot ni Cyrus. Natamimi si Johnny matapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Ilang sandali pa ang nakalipas bago niya nahihiyang sabihin. Yes, boss, marumi nga po ang bibig ko at hindi ka level ng sapatos mo. Huwag mo na lang dilaan ang sapatos ko. Sampilan mo na lang ang sarili mo ng 2 pang beses. Mahinang utos ni Cyrus. Ano? Takot na takot ngayon si Johnny dahil kay Tom kaya hindi na siya nang ahas pa na suwayan ang utos ni Cyrus. Sinampal niya ng malakas ang sarili niya na ikinagulat ng lahat sa silid. Pagkatapos ng 10 sampal tinignan ni Cyrus si Tom at mahinang sinabi, Tom tara na. Pinagpawisan ng malamig si Mike pagkatapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Sinong mag-aakala na tatawagan ni Cyrus na Tom lang ang kinatatakutang gang leader sa lugar nila? Dahil dyan, mas lalo pang naging curious si Mike sa kung ano ang totoong pagkakakilanlan ni Cyrus. Yes sir. Magalang na sagot ni Tom tsaka sumunod palabas kay Cyrus. Natigilan saglit si Mike bago niya mabilis na kinuha ang 300,000 pesos sa lamesa saka hinabol si Cyrus. Nakangiti niyang sinabi kay Cyrus, Boss de la Cruz. Pasensya na po talaga sa nangyari ngayon. Hindi po namin sinasadyang masaktan ka. Napaka-magnanimous nyo po. Ibabalik ko po yung pera sayo. Take the money. I don't need it. Cyrus replied in a flat tone. Hindi man lang tinignan ang pera sa kamay ni Mike, diretso lang siyang naglakad palayo. He left Mike standing in the same place with a heart full of doubt. Hindi niya maintindihan. Kung talagang ang totoo ang sinabi ni Johnny na si Cyrus ay namumulot lang ng basura, bakit kilala niya ang taong tulad ni Tom at wala man lang siyang pakialam sa 300,000 pesos? Tinakpan ni Johnny ang kanyang mukhang may labis na naagrabyadong ekspresyon. Kabanata 15. Nakakita ulit ng nakahubad. Nang makalabas na sila ni Cyrus sa private room, nag-alinlangan saglit si Tom bago niya mahinang sinabi. Sir, have you finished venting your anger? Kung gusto nyo po, pwede ko pong utusan ang mga tauhan ko para linisin yung Johnny na yon. That person is nothing more than just a gangster. There's no need to waste time on him. Cyrus replied lightly. Kung yan po gusto nyo. Marahang tumango si Tom bago siya nagpatuloy, kung gayon ihahatid ko na po kayo sa school. Huwag na, masyadong agaw atensyon kasi ng sasakyan mo. Masama niyan baka makita pa ng mga classmates ko. Pwede ka nang magmaneho paalis ngayon, tanggi ni Cyrus pagkatapos niyang mag-alinlangan saglit. Masusunod po sir, kung may kailangan po kayo sa susunod tawagan nyo lang po ako kaagad. Mabilis na sabi ni Tom. Okay. Tumango si Cyrus at saka naglakad papunta sa university. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmaneho na paalis si Tom. Cyrus was left alone walking in the street with the memories of the past few days coming to his mind. Minsan talaga kayang baguhin ng pera ang lahat. Hindi napigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga. Ring, ring. Biglang nag-ring ang phone niya. Kinuha ni Cyrus ang cellphone niya at tinignan ito. Nakita niya na hindi naka-register ang number sa contact niya. In-accept ni Cyrus ang tawag at saka mahinang sinabi, Hello, sino ta? Cyrus, hindi ba't inutusan kitang ilipat ang mga libro ko sa dorm ko? Narinig niya ang boses na malademonyong advisor nila. Ma'am, pasensya na, may ginawa pa kasi ako ngayon eh. Dadalhin ko na po agad dyan. Biglang naalala ni Cyrus ang sinabi ni Sheila sa kanya kaninang umaga kaya mabilis siyang sumagot. 3:30 PM, nasa dorm na ako. Kapag nadatnan kung wala pa yung mga libro tapos ka sakin Cyrus. Malumanay na sagot ni Sheila at saka direktang ibinaba ang tawag. Ibinulse ni Cyrus ang cellphone niya at nagmamadaling bumalik sa school. Kahit na talagang maraming bagay ang pwedeng baguhin ng pera, hindi pa rin mababago ang katotohanan na hindi kayang galitin ni Cyrus ang demonyita niyang advisor na si Sheila. Tumakbo ng napakabilis si Cyrus para makabalik agad sa school. Pagkatapos ay pumunta siya sa Academic Affairs Office para kunin ang mga gamit ni Sheila. Sa oras na ito, labis na nagsisisi si Cyrus. Pinagsisisihan niya kung bakit niya tinanggihan ang alok ni Tom na ihatid siya sa school. Kung pumayag lang siyang magpahatid, hindi sana siya pagod na pagod ngayon. Knock, knock, knock.
Kumatok si Cyrus sa pinto ng Academic Affairs Office. "Come in," sabi ng isang middle-aged woman. Itinulak ni Cyrus ang pinto at saka magalang na sinabi, "Pinapakuha po ni Ma'am Isidro yung mga gamit niya." Matapos marinig ang sinabi niya, tinignan ng babae si Cyrus at pagkatapos ay itinuro ang isang tumpok ng mga gamit na nakabalot ng craft paper sa sahig. At walang ekspresyon na sinabi, iyan ang mga gamit niya. "Kunin mo na yan." "Thank you po ma'am." Mahinang sagot ni Cyrus at saka yumuko para kunin ang mga gamit. Pagkakuha niya tumalikod na siya at mabilis na lumabas ng Academic Affairs Office. Ang mga bagay na pinapalipat ni Sheila kay Cyrus ay mga libro. Sa kabutihang palad hindi naman ganon karami kaya magaan pa rin itong bitbitin. Madalas na inuutusan ni Sheila si Cyrus na dalhin ang mga gamit niya sa dorm niya kaya hindi ito ang first time na makapasok siya sa girls' dorm building. Kahit ang guard na nagbabantay sa gate ng dorm ay kilala siya. Pagkaraan ng ilang sandali, itinulak papasok ni Cyrus ang pinto ng dorm room ni Sheila at agad na naamoy ang isang napakamapang-akit na amoy. Nang amoy na ito ay parehong-pareho sa amoy ni Sheila. Huminga ng malalim si Cyrus at pagkatapos ay pumasok sa dorm. Napakaganda ng employment benefits ng Laguna University para sa mga empleyado nito. Bawat professor ay merong 1 bedroom and 1 living room dormitory. Maganda din ang pagkaka-decorate nila. Bukod dito mahilig maglinis si Sheila kaya ang dorm niya napakalinis at kaaya-ayang tignan. Favorite color siguro ni Sheila ang purple. From bed sheets, blankets, and curtains, it's all in that color. Pumasok si Cyrus at nilagay ang mga libro sa lamesa tsaka tumalikod palabas. Pero noong papalabas pa lang si Cyrus may nakaagaw ng atensyon niya. A black lace sexy underwear was hung on the clothes hanger on the balcony shaking with the breeze. Matapos makita ni Cyrus ang underwear ni Sheila hindi niya mapigilan na mapalunok ng todo. Naglakad siya papunta sa balcony. Nang makarating na siya sa balcony, excited na tumayo si Cyrus sa harap ng black panty. Pero sa totoo niyan wala naman siyang masamang balak gawin. Kumbaga kahit sinong lalaki ang nasa ganitong sitwasyon ay makakaramdam ng kuryosidad at gustong tignan ito ng malapitan. Napaka-sexy pala ng mga panty na suot ni Ma'am Sheila. Napabuntong hininga na lang si Cyrus. Naalala bigla ang lahat ng kumakalat na chismis sa school tungkol kay Sheila. Kahit na sinasabi ng iba na may bakang si Sheila. In fact, sa isip ni Cyrus napaka-humble niyang babae. Kahit na medyo stricto siya, mabait parent siya kay Cyrus. Alam niya na halos araw-araw kinakapos ng pera si Cyrus kaya kung may kailangan bayaran sa school, siya na ang nagbabayad para kay Cyrus. Kahit hindi man sabihin ni Sheila ang tungkol dito, palaging grateful si Cyrus sa kanya. Sigh. Tinignan ulit ni Cyrus ang panty bago siya huminga ng malalim at tumalikod para umalis. Click, click, click. But just at this time, a burst of crisp high-heeled shoes meeting the floor sounded outside the room. Naestatwa si Cyrus nang marinig ito. Bago pa man siya makapag-react, binuksan na ni Sheila ang pinto at saka pumasok. Nang makita siyang pumasok ni Cyrus, mas lalo pa siyang natigilan. Pagkatapos ay bigla siyang napatingin sa panty na nasa harapan niya. He knew that if he went out at this time, Sheila would immediately know what he was doing. Sa ugali pa naman ni Sheila kapag nalaman niya baka patayin niya si Cyrus. Cyrus took a deep breath, then instinctively squatted down and behind the balcony door. Nakakapagod. Pagpasok ni Sheila, inilapag niya ang lesson plan sa lamesa at pagkatapos ay marahang nag-unat. Dahil sa ginawa niya tumaas ng bahagya ang dibdib niya. Si Cyrus naman na nagtatago sa likod ng pinto ay todo hiling sa isip niya na sana lumabas si Sheila ng kwarto kahit saglit lang. Thud, thud. At this time Sheila carelessly kicked off her exquisite high-heeled shoes and then ran towards fridge with only silk stocking on her feet. Maya-may-alang, bigla siyang tumili. Matapos marinig ang sigaw niya, mabilis iniangat ni Cyrus ang kanyang ulo para tignan si Sheila. Then nalaman niya na aksidenteng natapon ang kape sa damit ni Sheila. Sumimangot si Sheila dahil sa nangyari pagkatapos ay diretso niyang hinubad ang suot niyang blouse. Nakasuot na lang ngayong puting sando si Sheila. Pero kahit yun may mantsa ng kape. In-surveyhan ni Cyrus si Sheila at hindi mapigil ang mapasinghap. Sabi niya sa isip niya hindi naman tatanggalin ng babaeng ta ang sando niya, diba?
Just as Cyrus finished his word, he saw Sheila slowly tugging her shirt upwards. Cyrus' mind goes blank at this moment.